Mahal na Supremo, may dala po akong magandang ulat sa iyo. Ano ang iyong iuulat, Tiktik? Mahal na Supremo, ayon sa mga tagapagmasid na Tiktik, may namatyagaan silang 2 baryo na sa palagay namin ay pwede nating gapasan. Napag-alaman din po ng ating tagapagmasid na walang kamalay-malay ang mga taga roon sa mga katulad nating aswang mahal na pinuno. Kaya nakakasiguro kami na maraming karne ng tao ang makukuha natin sa baryong yon. Mukhang interesante ang iyong ibinabalita, Tiktik. Sige, ipagpatuloy mo. Mahal na Supremo, ang pangalan ng 2 baryo na ito ay Baryo Bunga at Baryo Puting Bato. Baryo Bunga at Baryo Puting Bato. Narinig ko na ang Baryo Bunga. Mga ilang araw lang ang pagitan ng paglalakbay sa baryong yon. Ngunit ang Baryo Puting Bato, mukhang bago ito sa pandinig ko. Ano naman ang ulat sa mga aswang na naroon? Meron ba? At anong lahi? Ayon po sa tagapagmasid, mahal na Supremo, ang lahi ng aswang na nasa Baryo Bunga ay lahi ng mga kubot. Samantalang ang lahi naman na nasa Baryo Puting Bato ay ang mga lahi ng Tiktik. Ngunit nakapagtataka na biglang nawala ang mga aswang sa Baryo Puting Bato. Kaya wala na tayong magiging problema kung sasakupin natin ang baryong yon. Ang magiging problema lang natin, mahal na Supremo, ay medyo may kalayuan ang Baryo Puting Bato. Kaya minumungkahi ko na dagdagan natin ang puwersang pupunta sa baryong yon. Mawalang galang na sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Gaspar. Pasensya ka na at mukhang nakakaistorbo ako sa iyong pagpupulong. Javier, kaibigan, anong sadya mo at naparito ka sa aking tahanan? Wala naman. Nangangamusta lang. At hindi ko sinasadyang marinig ang inyong pinag-uusapan. Balak mong sakupin ang Baryo Puting Bato? Oo, kaibigan. Sasakupin ko nga ang baryong yon. Bakit, kaibigan? May nais ka ba sa baryong yon? Wala naman. Nais ko lang sumama sa iyong ipapadalang hukbo papunta sa baryong yon. Nais ko lang kasing kumpirmahin kung tama ba ang aking nararamdaman na may isang demon summoner sa baryong yon. Ganon ba, kaibigan? Kung gayoy, mas mabuti nakasama ka nga sa ipapadala kong grupo. Sige, aking kaibigan, walang problema sa akin. Maraming salamat, Gaspar. At sa mga mamumuno sa 2 baryo, pumasok kayo rito, Leon, Vera. Mahal na Supremo, kayong 2, inaatasan ko kayo na maglakbay at mamuno sa 2 baryo. Leon, ipinapaubaya ko sa iyo ang pananakop sa Baryo Puting Bato. Sasamahan ka ni Javier sa iyong misyon. Masusunod, mahal na pinuno. Vera, sa iyo ko naman ipinapaubaya ang pagsakop sa Baryo Bunga.
Malugod ko pong tinatanggap, mahal na Supremo. Maaari na kayong magsimula ng paglalakbay sa lalong madaling panahon at tungkol naman sa mga ibang lahing aswang kapag hindi sila nagpasakop sa aking pamumuno, paslangin ninyo. Nang sa gayoy, malaman nila kung sino ang may mas malakas at mas mabagsik na lahi ng aswang. Walang iba kundi tayong mga gabunan. Hindi ka talaga sasama sa aming magronda, Tikboy. Oo nga, mas masaya pag tayong tatlo ang magro-ronda ngayong gabi. Malay mo, may makasalubong tayong magandang babae sa daan. Ipagpatawad niyo mga kaibigan, pero alam niyo naman na hindi ko pwedeng iwan sila Apo Temyong hanggat nandito pa yung aswang na yun. Kaya mas mabuti pa kung kayo na lang muna ang mag-ikot sa baryo. Balitaan niyo na lang ako pagkatapos niyong magronda. Naiintindihan ka namin, Tikboy. O sige, kami na lang muna ang mag-iikot. Pero huwag kang maiinggit pagbalik namin ha, kung may kasama kami magandang binibini. Sige na, lumakad na kayo. Pinanggigigil niyo pa ako eh. Ay, sige. Sabi ko nga, alis na nga kami. Tikboy, maaari ba tayong mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan, aswang. Mas mabuti pa na umalis ka na dito at iwanan mo na kami. Oo, aalis na ako at wala ka nang dapat ikagalit. Nais ko lang naman na magpasalamat. At bakit ka naman magpapasalamat sa akin eh? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Saka isa pa, tigilan mo na nga yung pagpapanggap mo na mabait ka. Pagpapanggap? Hindi ako nagpapanggap. Pero ikaw, Tikboy, Anong ibig mo sabihin ha? hindi ka tao, hindi ba? Alam ko, dahil iba ang amoy mo sa mga tao. Ikaw si Sakdong Tikbalan, tama ba? Oo! Ako nga! Ano naman sa'yo? Balak mo bang sabihin ito sa buong baryo? Sige, subukan mo. Ngayon pa lang patatahimikin na kita. Sandali lang, Tikboy. Wala akong balak na iwaksi ang iyong tunay na katauhan. Alam kong meron kang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit sobra ang galit mo sa mga katulad ko. Meron bang nagawa ang mga aswang sa lahi ng Tikbalang? Oo, ang walang kwentang lahi mo ang pumaslang sa pamilya ko at sa iba ko pang mga kasamang tikbalang. Ha? Ipagpatawad mo, Tikboy. Pero... Tikboy! 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 Tulong! Bakit? Anong nangyari? Si Bogart! Si Bogart! Kumalma ka lang. Sige, dahan-dahan mong ipaliwanag. Nagro-ronda kami ni Bogart nang magawi kami sa may bandang kakahuyan. Nang biglang nagulat kami nang biglang kumulo ang lanan niya. Tapos natanawan namin na napakaraming mga mapupulang mata. Tatakbo na sana kami pabalik, ngunit si Bogart. Naloko na. Balaan mo mga taga-baryo. Sabihin mo na magsilikas na muna sila. Pupuntahan ko si Bogart. Sasama ako, Tikboy. Bahala ka sa buhay mo. Makmak, bilisan mo na. Ay, oo, sige. Mag-iingat ka, Tikboy. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako!
Bossing, mukhang panalo itong bihag natin ah. Malusog, masarap gawing lechon. Oo nga, bossing. Tingnan mo, oh, nagmamantika na siya. Siguradong malasa na ito. Oh, wag! Wag niyo akong kainin! Makolesterol ako! Hindi ako maganda sa kalusugan niyo! Manahimik ka! Sige, itali nyo na yan. Marami pa tayong bibihagin ngayon. Ah! Wag! Tulong! Tulong! Ayos ka lang ba, Bogart? Tikboy! Oh, maraming salamat! Huh? Ikaw? Bogart, tumakas ka na. Bumalik ka sa baryo. Samahan mo doon si Makmak. Protektahan mo yung mga tao doon. Ako nang bahala rito. Sige na. Oo, sige. Ikaw pala ang sinasabi ng aking tiktik na aswang na dumayo sa baryong aking nasasakupan. Anong ibig sabihin ng titig mong yan? Lalabanan mo ako? Baka hindi mo alam. Isa akong gabunan. Pero teka, may nararamdaman din ako sa iyo ha. Isa ka ring gabunan. Pero hindi ganong kalakas. Wag mong sabihin, hindi ka isang purong gabunan. Wala akong pakialam kung puro ka at ako'y hindi puro. Dahil kahit anong mangyari ay tatapusin ko kayo. Hoy, huwag kang makialam dito. Laban ko ito. Mas mabuti pang tumabi ka na at baka madamay pa kita. Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo na sila! Sinabi ng tumabi ka eh. Ha! Tikboy! Sige, sugod lang na sugod mga alagad. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Teka, ikaw nga itong dumikit sa akin eh. Ha! Sugod! Sugod! Huwag nyo silang tigilan! Ganon. Sige, total kanina ko pa naman ito gustong gawin para matapos na ang labanang ito. Tinatawagan ko ang mga espiritu ng aking mga ninuno. Ipagkaloob nyo sa akin ang kapangyarihan na tatalo sa kasamaan. Ipakita sa aking mga kalaban ang aking tunay na anyo. Ano bang hinintay nyo? Atakayan nyo na ang tikbalang na yan! Akala nyo ba'y ganun na lang ako kadaling talunin? Ngayon, tikman nyo to! Lupa!
Yumanig ka! Mga mahihina. Ngayon, ikaw naman kalbo. Ganun ba? O sige, pagbibigyan kita. Mga kasama, patuloy nyo pa ring atakihin yung hilaw na gabunan na yon. Ako nang bahala sa tikbalang na ito. Mukhang may ibubuga ka naman pala, kalbo. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Nakakawalang gana naman. Ah, ganun ba? Kung gayoy, tikman mo to! Ano ba yan? Para lang akong tinapik. Tikboy! Bitawan mo ako! Umalis ka dyan sa likod ko! Napakadali mo namang mahuli. Hindi na ako magtataka kung bakit naubos ang mga lahi ng tikbalang sa lugar na to. Tumahimik ka! Anong pinagsasasabi mo? Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa lahi ko? Alam ko kung bakit naubos ang mga tikbalang dito. At yun ay dahil sa makapangyarihang buhok na ito. Bakit meron kang ganyan? Ano pa? Eh di dahil ang lahi ng gabunang aswang ang pumaslang at kumuha ng inyong mga gintong buhok. Ha? Ano? Oo, malinaw mo namang narinig, hindi ba? Halos 100 taon na ang lumibas nang malaman ng aming lahi ang kapangyarihang taglay ng inyong gintong buhok. Tunay nga na magtataglay ng malakas na kapangyarihan ang sinumang magtataglay o makakakuha ng gintong buhok ng tikbalang. Kaya bago pa man ito malaman ng iba pang mga lahi, ay nag-utos ang unang supremo ng mga gabunan na kapag may namataan na tikbalang sa isang lugar, ay kunin ang mga gintong buhok ng mga ito. Nang sa gayoy, wala nang sinuman ang makakahadlang sa kapangyarihan ng mga gabunan. Hanggang sa matagpuan nga nila ang lugar ng mga tikbalang. Nung una ay sinubukang lumaban ng mga tikbalang sa mga gabunan, ngunit hindi nila nadaig ang kapangyarihan ng unang supremo. Kaya taus-puso nilang ibinigay ang hinihiling ng unang supremo, ang kanilang gintong buhok. At dahil sa taus-puso nila itong ibinigay, ay ginawaran sila ng unang supremo ng walang awang kamatayan. Nakakatawa naman yung taus-puso. Napakasama nyo! Napakagahaman nyo sa kapangyarihan! Oo, tama ka. Gahaman nga.
Katulad ko ngayon, mukhang kulang pa sa akin ang gintong buhok na tangan ko ngayon. Kaya kukunin ko rin tong sayo. Huwag! Huwag mong gawin yan! Tikboy! Tumahimik ka. Maghintay ka lang dyan at isusunod kita, hilaw na gabunan. Aha! Nandito ka lang pala. Susumpain kang aswang ka! Hindi! Hindi! Hindi ito maaari! Magbabayad ka! Tikboy! Tikboy! Gumising ka! Sino ka? Ikaw? Ayos ka lang ba? Kaya mo bang tumayo? Bakit mo ako tinutulungan? Dahil naiintindihan kita. Naiintindihan ko na ngayon ang sakit na nararamdaman mo at ang hangarin mo na mapagbayad ang mga pumaslang sa lahi mo. Ang mga aswang na ito, ang lahi ng mga gabunan, ang sumira sa pamilya ko at sa pangarap ng aking ama na magkaroon ng payapang pamumuhay kasama ng mga tao. Kaya ang laban mo ay laban ko rin. Iisa lang tayo ng kinakaharap na kalaban at yun ay ang lahi ng mga aswang na gabunan. Ano? Tapos na ba kayo? Nababagot na ako rito. Pwede na ba nating umpisan ulit ang laban? Nakakapagtaka. Paanong nagawa ng hilaw na aswang na yun na gumamit ng ikalawang anyo? Ang alam ko ay tanging purong gabunan lang ang may kakayahan na makapagpalit sa ikalawang anyo. Pero di bale, ngayong nasa aking mga kamay ang mga gintong buhok ay sigurado na ang aking pagkapanalo. Mukhang iilan na lang ang mga aswang na kasama ko. Di bale, mga walang kwenta naman itong mga ito. Mga mahihinang lahi ng aswang. Sakripisyo lang ang mga ito. Kayong mga nandyan, atakihin nyo sila ngayon din. Pero Pinuno, mukhang wala na kaming laban sa aswang na yan. Hindi nyo ako susundin. Kung gayoy, papaslangin ko na lang kayo. Kaya sige, mamili kayo. Mamamatay sa kamay niya o sa kamay ko. At sa wakas ay nagkaharap na tayo, hilaw na aswang. Sa dilim ng gabi,
Isang anino'y naglalalakbay, taglay ang sumpa, itinakdanan ng kadana. Ang daigdig ay lugmok sa kasakiman at takot. Sa anino ng kasalanan, siya'y binabalot. Ngunit sa bawat hakbang, isang tanong ang bumabalik: hanggang kailan magbabayad sa kasunduan ng gabi? Alay na o buhay sa kamay ng kadiliman, dugo at luha, kapalit ng kapangyarihan. Hanggang kailan magtitiis sa sinapit na kapalaran at magigising sa sumpang walang hanggan? Sa bawat sigaw sa kanya, iwalang nakikinig, pilit tinatakas ang pusong nanlalamig. Ngunit ang anino